Hi, hello researchers. So karon mag-discuss na po ta kung unsaon ang chapter 3. I hope sa inyo tanan karon na humana mo og solve sa inyong mean, solve sa inyong for the relationship o sa regression analysis ninyo. So this time atoan nang i-discuss kung unsaon na to pag si tawag ana pagbuhat ang chapter 3. Example, kani daw ang inyuhang chapter 3. So naa na daw mo'y na-solve sa kuan. So kadtong wala pa nakahibalo kung unsaon pag-solve for me, naatay video ana para makahibalo mo kung unsaon pag-solve sa inyuhang mean, pag-solve sa inyuhang um sa relasyon sa inyuhang independent variable o ang pagkuha pod sa results sa regression analysis. Naana po tayo video na. So um, pwede ninyo siya say tawagan na tan-awon para makahibalo mo. So mao ni ang sulod sa chapter 3. Ang chapter 3 kay result. So diri nga chapter diri nato siya i-discuss kung unsa ang result sa ato ang mga result sa ato ang gi-survey. So again, dili ta makabuhat aning chapter 3 kung wala dili pa ta kabalo mo solve. So um kani siya, level sa inyuhang independent variable. Actually, ang pagka-discuss sa level sa independent variable o sa dependent variable kay parehas lang. Kay parehas naman punta o gigamit nga statistical tool kung mean ang inyuhang gamit. So diri nga parte kani siya level of your independent variable kani siya. So sa kani nga kaso it's organizational capacity. So ang gibutang niya diri table 2 shows nganong table 2 man kay diba kung inyo ang mahinumduman sa chapter 2 ang table 1 is distribution of respondents katuto siyang inyuhang mga gipang survey dito po ta nagamit sa atong Slovenes formula katong table nga atong gibuhat dati. So naara inyuhang table mao ni inyuhang table 2 na inyuhang table 2. So ang some of the schools ang ilahang naa sa ilahang table kay SD katong standard deviation. Sa ato diri dili nato i-apil ang standard deviation. Ang ato lang ibutang kay ang mean kani siya mao ni ang value sa mean unya diri mao ni ang iyahang descriptive equivalent or katong description kung asa ni nabilong nga mean. Again, kani siya dito nato ni makit-an sa ato ang parameter limit. Kung inyo ma-remember, ang parameter limit ninyo naa na ito sa inyong chapter 2. So mag-start ta. Sa discussion ninyo sa inyong mean, inyong buhaton ang kani. Na una nga paragraph is inyuhang i-discuss ang inyuhang variables. Sa kanina kaso, it's the independent variable. In terms of mao ni siya ang inyuhang mga indicators. Kani siya ang mga indicators. Kani siya. So, ang iyahang una nga gi-discuss ani is ang overall mean or kung sa uban nga eskwelahan dili nila ginatawag og overall mean. Ang ginatawag nila is grand mean. So parehas na sila. Giunsa ni siya pagkuha, gi-add ang tanan mean sa tanan indicators tapos gi-divide kung pila ka buok ang indicators. So mao na siya ang tawag ana is overall mean or sa other nga eskwelahan it's grand mean. So iyahang discuss una ang overall mean nga naay descriptive equivalent nga very high. So kani si very high dito nato ni makita sa inyo nga parameter limit again nga katubig ang naay mga number dito nya asa siya nabilong ning 4.84. So kaning
4.84 na belong siya sa very high. Tapos iya hapong gidiscuss nga tungod kay very high siya, this means that the level of your independent variable sa kaning kaso is organizational capacity is very much evident. Kaya dito 'di ba sa iyong parameter limit na aman mo'y atong limit niya, katong description, ug unsay pasabot ato nga description. So, dito po nato nigikuha ning very much evident. Kay ang meaning sa imuhang very high kay very much evident. Okay. So, anhita sa second paragraph. Sa second paragraph, kung ato ang tanawan ning 4.84 sa table, naara siya. Si 4.84 naara siya overall mean. 4.84 very high. So overall mean ang ato ang tawag niya. Okay. Sunod. Sunod nga paragraph is ang pag-discuss sa kada indicators. Now, sa pagka-discuss sa kada indicators, dapat atua siyang isugod sa pinakataas nga mean hantod sa pinakaubos nga mean. So dili ta magbase kung unsa ang iyang pagkasunod-sunod ani. Although sa atong table magbase ta kung unsa iyang pagkasunod-sunod, pero sa atong discussion ato ang unahon kung kinsa ang pinakataas og mean padulong sa pinakababa nga mean. So kani siya sa kani nga kaso nga table, ang pinakataas nga mean is ang leadership and governance. Tanawon nato diri nga paragraph, ang iyahang giingon na the highest mean is on leadership and governance with a mean of 4.89 with a descriptive equivalent of high. Ato ang balikan ang iyahang table. So 4.89 with a descriptive equivalent of very high. So maupod ang iyahang gi-discuss diri. So ang sunod is ang sunod nga taas nga mean. Parehas ani ang followed by culture and values with a mean of 4.85 with its descriptive equivalent of very high. Then, strategy planning with a mean of 4.82. Atong hinumduman nga ang pagka-discuss ani sa second paragraph is ang mga indicators unya magsugod sa pinakataas hantod sa pinakababa nga mean. Na siya. Sunod, ang sunod nga paragraph is this. Kani siya. Imuhang i-discuss nga ang overall mean sa kaning nga indicator ay sa kaning nga variable kay 4.84 with the descriptive equivalent of very high, which means that the level of organizational capacity is very much evident. Now, ang sunod ana nimo nga mga sentences is ang implication. Now, kani siya nga part diri kay kamo ang magbuhat. Unsa di ay ang buot pasabot sa inyuhang independent variable kung very much evident siya. Mauna ang implication. Maunang moingon ka diri nga this further implies that the company kamoy mag-discuss ana. Kasagaran ginabuhat ani kay mo balik ka sa imuhang mga question, sa imuhang questionnaire. Unsa di ay pasabot ani kung ang result ani nga level kay kuan daw moderate, unsa ang buot pasabot ani sa imuhang study. So kani nga kaso that the level of organizational capacity is very much evident, unsa di ay ang buot pasabot sa very much evident ani nga study. So sa discussion diri, this further implies that the company adopts sets of bylaws that define its essential responsibilities and ana-ana and all. So iyahang i-discuss nga kung tungod kay very high siya, mauni ang ginabuhat sa ilahang kumpanya. Ana siya. Sunod, hantod diri. Now, pagkahuman nimo og discuss sa implication sa results sa imuhang mean, ang imuhang buhaton is mangita kag support sa imuhang claim. Kay, di ba, mangita kag support nga
pare-parehas o ginaistorya sa imuha sa result sa imuhang study. So kani siya mauni siya ang suporta niya. Again, ang support ninyo sa result ani is dapat na ay author. Dili kay kamo-kamo ra pud ang musuporta sa inyong study. Kana siya kung kamoy mag discuss sa implication inyohan ang kaugalingon kay kamo may author sa inyong research. Then dapat na ay tao or na ay author nga mo support sa inyong discussion sa implication. Mauni siya. Mauni siya. So need ninyo og author nga mo suporta sa inyong result or sa inyong pag-discuss sa inyong implication. Now, dinhin na nato balikan ang ato ang review of related literature. Kay di ba sa ato review of related literature na amon tay discussion dito sa ato ang variable, napo tay discussion sa ato ang mga indicators. So, dito ta mangita o makasupport sa ato ang claim aning result nga level. Aning result nga kanang pagka-discuss. Now, ato ang balikon sa chapter 3 dinhi nato i-discuss ang results sa ato ang study. Again, kung ato ang balikan dito sa ato ang hypothesis, ang pinakauna natong hypothesis ito is to describe the level of the independent variable. So karon mao po na ang ato ang unahang kuan to describe the level of the independent variable. Again, first paragraph ang inyong i-discuss is ang overall mean ninyo. Ipaila-ila ninyo ang inyong variable, paila-ila ninyo ang mga indicators, tapos inyong mean dayon. Now, there is a second paragraph. Ang inyong i-discuss is ang pagkasunod-sunod sa inyong indicators gikan sa pinakataas hangtod sa pinakabubo. Sa ikatulo nga paragraph, ang inyong i-discuss is ang implication kung unsay meaning anang nakuha nga level sa inyong variable. So, sa kanisya nga kaso, ang nakuha sa ilahang variable is very high. So mao nang nag-discuss pud sila sa ilahang implication. Mao ni ang buot pasabot kung nganong very high or unsay buot pasabot sa very high nga level sa ilahang independent variable. Now, sa ikaupat or kung gusto ninyo mas daghan pa mong ikasuporta sa inyong result, pwede mo sa ikaupat ninyo nga kuan is author nga mo suporta sa inyong claim or author nga makasuporta sa result sa inyong study. So pwede na siya duha or tulo sa inyong kuan. And since kung kuan mo senior high school mo, pwede ra pod ang inyong i-support ani is isa ka paragraph o isa ka author. Since practice pa man ni nato no sa mga senior high school, pero kung kamo mga nagmasteral or nagdoctoral, maybe ang dapat support nga naa diri sa inyong lahi-lahi nga author is about 3 to 5 paragraphs naman po. So hopefully nakasabot mo kung unsaon ninyo pagbuhat sa pinakauna nga dapat i-discuss sa chapter 3 ang level of the independent variable. Same lang pod og pattern ang level of dependent variable. Ingon adtuon gihapon ninyo pagka-discuss. Now kung naakoy ibilin sa kuan, tanawan ninyo ang description box kay ibilin ako ang soft copy ani nga pattern kay para mas mabasa ninyo sa inyong mga balay. Hopefully kamo nga mga nag-research karon nakatabang ni sa inyo kung unsaon man pag discuss ang inyong chapter 3.